Isa ka ba sa nahihirapang kumuha ngayon ng SSS UMID or SSS ID dahil nga po suspendedo ang pagkuha nito or pag-apply mga ka-vlogs nationwide? Narito po ang ibibigay kong tip para sa mga OFW na gustong pumunta or magtrabaho sa bansang Taiwan na nangangailangan ng SSS certificate na wala pong pending na SSS UMID application. Yan po ang ating pag-uusapan sa video na ito. Hold up. Hello mga ka-vlogs, saan ka mang dako sa mundo, welcome dito sa aking YouTube channel. And kung bago ka pa lang dito, nice mo mga informative content na andito sa aking channel ay maaari nyo pong i-click ang ating subscribe button na nasa baba pagkatapos mong panoorin ang video na to, and maaari kang maging miyembro dito sa aking channel. Pindutin nyo lang po ang ating join button na nasa baba. Mamili ka ng mga perks na gusto mo mga ka-vlogs para ma-shoutout kita, ma-priority shoutout and ma-priority reply kung magkukomento kayo sa ating mga videos dito sa ating YouTube channel. So para po sa mga ka-vlogs natin dyan na problemado dito sa SSS UMID or SSS ID application, dahil alam naman natin mga ka-vlogs, hanggang sa ngayon, no, more than 1 year na, suspendedo pa rin nationwide ang pag-apply or pagkuha ng SSS ID or SSS UMID. So ito nga po ang problema ng ating mga ka-vlogs dyan, lalong-lalo pa yung mga papuntang Taiwan, no, bound for Taiwan, kasi isa sa mga hinihinging requirements nito, no, ng mga employers sa Taiwan, itong SSS UMID or SSS ID mga ka-vlogs. Kung wala naman pong SSS UMID or SSS ID, ay pwede po ang SSS certificate. So ang SSS certificate, hindi po tayo pwedeng makakuha kung wala po tayong SSS UMID or SSS ID pending application. So yun yung problema talaga, no? Walang patutunguhan ang mga gustong kumuha or pumunta doon sa Taiwan kung wala tayong pending na SSS UMID or SSS ID. Ayan, hindi tayo pwede makakuha ng SSS certificate dahil pati din po yung mga nawala yung mga SSS UMID or SSS ID nila ay hindi pa rin po sila makapag-apply ng replacement, no, para makakuha nga ng SSS UMID or ID mga ka-vlog. So para po sa mga bound for Taiwan na ating mga OFW, no, para po kayo makakuha ng SSS certificate, no, or nawalang SSS UMID or ID mga ka-vlogs, ang hihingin nyo lang mga ka-vlogs, no. So makinig po kayo mga ka-vlogs, lalo pa yung mga OFW natin bound for Taiwan, no. Ito yung kunin nyo kung hindi kayo makakuha ng SSS certificate, no. Humingi kayo kay SSS ng SSS history and contribution mga ka-vlogs. So yun po yung kapalit or replacement sa SSS certificate or SSS UMID or ID mga ka-vlogs. Kung wala kayo doon, no, punta kayo kay SSS, mag-request kayo ng SSS history and contribution. Yun lang mga ka-vlogs, no, para makalipad kayo papuntang Taiwan, para hindi kayo mag-antay kung kailan babalik ang or pag-resume nitong SSS UMID mga ka-vlogs. Dahil ayon sa aking source, talagang may hirapang bumalik ang SSS UMID application dahil nga po dito sa ating national ID. So para hindi kayo makaantay ng mas matagal at makalipad na kayo papuntang Taiwan, ay humingi kayo ng SSS history and contribution doon kay SSS. Yun lang po yung kailangan ngayon ng mga employer bound for Taiwan mga ka-vlogs, no, para sa ating mga OFWs. So sana naging mas malinaw tayo mga ka-vlogs dahil medyo marami talaga ang nag-message sa ating Facebook page, nagko-komento sa ating mga videos, nagpapatulong paano makakuha ng SSS UMID, SSS certificate mga ka-vlog. So wala tayong magawa kasi suspendedo talaga, and alam niyo naman na rito tayo sa Pilipinas, it's more fun in the Philippines, no, suspendido, pero tuloy-tuloy naman ang pag-contribute natin, contribution natin kay SSS. Nagmahal na nga sila ng contribution rate, no, pero walang paliwanag na
walang maayos na paliwanag bakit hindi pa nagre-resume itong SSS UMID application. Maraming nahihirapan talaga, no? Valid ID pa naman itong SSS UMID mga ka-vlogs na kailangan lalong-lalo na sa mga papuntang Taiwan mga ka-vlogs. So yun yung nakakadismaya sa ating sistema ngayon, no, na ganito ang nangyayari. Ang mga valid IDs natin, ang mga primary IDs natin suspendido, hindi lang isang linggo, hindi lang isang buwan, kundi more than year na, no? Last 2023 pa to. Sobra isang taon na, hindi pa rin nagre-resume, pati yung postal ID suspended. Kung doon naman tayo sa driver's license, walang plastic, papila yung binibigay. Doon naman tayo sa national ID, naku, aabutan ba tayo ng senior citizen natin, hindi pa dumarating ang ating national ID. So wala na pag-asa ang Pilipinas. Sorry to say, pero nakakatawa na nakakainis ang sistema dito sa Pilipinas. Mga valid IDs natin sobrang palpak mga ka-vlog. So yun ha, sa mga walang SSS UMID or SSS ID or SSS certificate napapuntang Taiwan, ayan, kumuha na lang kayo ng SSS history and contribution sa SSS mga ka-vlogs. Sana naging gabay ang video na to. Kahit paano ay nabigyan tayo ng bagong kaalaman at idea. Kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, ay maaari nyong i-click ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag nyong kaligtaan na i-turn on ang notification bell. Ilagay mo sa all para updated ka sa mga bagong videos na i-upload ko. And maaari mo rin i-like ang video na to. At kung meron ka pa mga katanungan, ay maaari nyong i-komento sa comment section na nasa baba. And you can follow me sa aking official Facebook page na nasa screen nyo. Muli po, ito si Daniel Timpawa na nagsasabing kung tunay kang kaibigan, please, pautang naman dyan. Bye-bye!